Lumipas na ang buwan ng Ramadan at nakaisang linggo na pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Kailangan natin kamustahin ang mga sarili natin. Kailangan natin kamustahin kung tayo ba ay pinatuloy ba natin yung mga ginagawa natin sa buwan ng Ramadan. Minsan matatanong ng tao, tinanggap ba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung Ramadan ko? Nabilang ba ako sa mga tao pinalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno? Makikita natin, meron yan mga sinyales. Pero ano ba dapat tinitingnan natin? Tingnan natin yung mga gawain natin. Ang sinyales, ang palatandaan ng tinanggap na gawain ay may sumusunod na kabutihan na ginagawa natin. Kung iniisip mo ba, tinanggap ba na Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsala ko, yung pag-aayuno ko? Tingnan mo, kung pagkatapos ng Ramadan ay kung tuloy pa rin natin ginagawa yung mga pag-aayuno at ang pagsasala. Yun ang isang palatandaan. Tinanggap na Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawain natin. Yung mga salaf, bago dumating ang buwan ng Ramadan, 6 na buwan, nananalangin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na makaabot sila sa buwan ng Ramadan. At pagkatapos nun, 6 na buwan sila nananalangin sa Allah na tanggapin ng Allah yung kanilang Ramadan. Dapat nananalangin tayo sa Allah. Ya Allah, tanggapin mo mula sa amin yung pag-aayuno namin sa buwan ng Ramadan. Tanggapin mo mula sa amin yung pagsasala namin ng gabi, ng umaga, na hindi kami makatulog. Nagsala pa rin kami. Ya Allah, tanggapin mo ang mga gawain na ginawa namin. Kaya di ba kapag dumating ang Eid, ano ba ang dua na sinasabi natin? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Naway tanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala mula sa amin at mula sa inyo ang kabutihan. Kaya dapat tinitingnan natin, manalangin tayo palagi, Allah tanggapin mo mula sa amin ang pag-aayuno natin. At kahit tapos na ang buwan ng Ramadan, meron tinatawag sa mga tao, Ramadaniyun. Itong Ramadaniyun na mga tao, sila yung mga tao, sinasamba lang nila ang Allah sa buwan ng Ramadan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan, nakakalimutan na nila. Hindi nila binibigyan ng pansin na dapat sambahin ng Allah. Kada Ramadan lang sila nagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayo ay mga Rabbaniyun. Sinasamba natin ang Allah sa buong taon. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin nyo ang Panginoon nyo hanggat dumating sa inyo ang kamatayan. Hindi niya sinabi sambahin nyo ang Allah, sambahin nyo Panginoon nyo sa buwan ng Ramadan lang. Hatta ya'tiyakal yaqin. Kahit tapos na ang buwan ng Ramadan, ay patuloy pa rin natin dapat sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. At naintindihan naman natin na pagkatapos ng buwan ng Ramadan, nawawalaan tayo ng gana. Humihina yung motivation natin gumawa ng mga kabutihan. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat iiwanan natin lahat ng ginagawa natin. Ano ba dapat pinapahalagaan muna natin? Una-una, yung mga obligasyon na ipinag-utos sa ating ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagsasala ng 5 beses kada araw. Yun muna ang tingnan mo. Kung hindi ka makapagsala ng tahajjud, ay wala kang kasalanan. Pero kung hindi ka nakapagsala ng fajar, ay meron kang kasalanan. Kung hindi ka nakapagsala ng duhur, o ng asar, o ng isya, ay meron tayong kasalanan doon. Kasi bakit? Obligasyon yun sa atin. Obligasyon natin na kailangan natin magsamba ng 5 beses kada araw. Kaya tingnan muna natin, ano ba yung mga obligasyon na kailangan kong gawin? Ano pa bang mga ibang obligasyon? Kung mayroon kang hindi na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan na mga ilang araw, nagkasakit ka, nasa biyahe ka, bayaran na natin yung mga pag-ayuno natin. Ilang araw man yun, ay bayaran natin. Bakit? Kasi obligasyon natin yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan natin tandaan, ang Panginoon ng buwan ng Ramadan, siya pa rin ang Panginoon ng lahat ng mga buwan. Ng buong taon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya pa rin yung Panginoon ng lahat ng buwan. Kaya dapat ang pagsamba natin, hindi lang sa buwan ng Ramadan, pero kahit paglabas natin ng buwan ng Ramadan, dapat sinasamba pa rin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala.